Naalimpungatan si Jordin sa mabangong samyo ng pinipritong daing na bangus. Sumabay pa ang sinasangag na kanin, hinaluan ng margarine. Kahit inaantok pa, napilitang bumangon ng dalaga. Paano'y kumalam ang kanyang sikmura. Saglit pang nanibago ang kanyang mga mata sa bagong silid na pag-aari na niya ngayon. Silid ng yumao niyang lola. Malinis ang kabuuan at naroroon pa ang ilang gamit ng kanyang abuela. Nadagdag lang ang bagong kutson, unan, kumot na matagal nang binili ni Francesca para sa kanya. Di kalayuan sa kanyang paanan ang kanyang maletang bukas. Tila naglaho ang gutom niya nang tuluyang mapamilyar sa paligid. Ngunit wala na siyang balak pang bumalik sa higaan kaya pinasya niyang tuluyan ng tumayo. Napabuntong hininga ang dalaga habang tinutungo ang bintanang gawa sa kapis. Binuksan niyon. Sumalubong sa kanya ang banayad na sikat ng araw at preskong hangin. Bukod sa ilang mayang humuhuni na sinasabayan ng tilaok ng manok paminsan-minsan, wala nang ibang ingay na umaagaw sa kanyang pansin. Namimiss niya ang ingay ng sasakyan at patugtog ng stereo ng kanyang tiyang Maricar tuwing umaga. Ngunit alam niyang hindi na iyon maririnig pa sa ngayon. Iinot-inot na humakbang palabas ang dalaga ng silid. Tumuloy sa maliit na bathroom na ginigitnaan ng 3 kwarto. Isang pangbisita, pangalawa sa pinakamalaki, ang huli na pinakamaliit kay Francesca at ang pinakamalaki naman sa kanya. Nang lumabas naman ng bathroom, saglit pinaraan ni Jordin ang isang kamay sa mahabang barandilyang gawa sa kamagong. Malinis, di walang alikabok na dumikit sa kanyang palad. Tinuon niya ang mata sa ilang baitang pababa, kung saan sasalubong ang malawak na salas o living room. Una niyang napansin ang nakakahon pang sinaunang telebisyon. Tabi nun, may isang lamisitang matingkad ang pagkakabarnes ng kahoy, kinapapatungan ng sinaunang ponograpo o phonograph. Katabi naman, may isang kalaparang radyo kaset. Ilang hakbang mula roon, malapit sa dalawang mas may kalaparang bintanang gawa sa kapis na napapalamutian ng bulaklaking kortinang mayat mayang sinasayaw ng hangin, ang dalawang mahabang sopang gawa rin sa kamagong. May kaparehang tig-isang armchair na ginigitnaan naman ang isang kakulay na center table din. Sa ilalim, may hindi niya mabilang na photo album. Mainam sa siesta ang living room. Mahangin kasi. Walang nakadisplay na kwadro o larawan sa mga dingding. Nang tumingala si Jordin, may kalamigan sa mata, ang kulay beige na kulay naman ng kisame. Walang aranya, ngunit may 2 pabilog na fluorescent roon. Hindi na kailangang buksan sapagkat napakaliwanag ng living room dahil sa 2 bintanang bukas. Hindi rin kailangan ng ventilador o aircon kahit may ventilador na nananahimik naman sa sulok. Malinis at makintab ang gawa sa kahoy na pulang sahig na halatang alaga sa bunot at floor wax. Saglit niyang naalala ang mga kwadrong magkakatabi na nakita nila noon nang huling tumungo sila rito. Ang mga garapang may iba't ibang lamang halaman, langis at kung ano-ano pa. Mga gamit na hindi pamilyar sa kanya ngunit ang ilan ay nakita niya sa kubo ni Apo Baya. Kagabi nang dumating sila, natanong niya ang mga iyon kay Francesca. Nanibago kasi siya sa maaliwalas na salas. Ibang-iba sa bahay na siyang sinaglit nila sandali noon. Pinaliwanag ni Francesca ang iyon daw ay hiwalay sa mismong bahay ng kanyang lola, sa bandang silong iyon nakapwesto. Hiniwalay ng kanyang lola ang pinakatanggapan/gamutan sa mismong tahanan nito. Ang pinakatanggapan kasi nito, kawayan ang disenyo ng loob. May 2 silid, banyo, at maliit na lababo. May sariling gamit rin doon. Halatang sa tanggapan mas naglalagay ang kanyang lola. Doon ito ginugol ang mahabang panahon na pagsisilbi sa tigbalan. Hindi maiwasan ni Jordin na makaramdam ng konting habag para sa nasirang abuela. Minsan ang responsibilidad nagiging bilangguan. Hindi man tuwirang sabihin ng aling maliit, sa kanya na ito ngayon. Lahat ng gamit nito
ari-arian, lahat ng dating kay Potensyana ay malilipat na kay Jordan. Kung tutuusin, kay sarap nga namang isipin. Ngunit kasama na rin sa mga mamanahin niya mula sa nasirang abuela ay ang mutya at ang lahat ng kahinaan at kalakasan nito. Hindi malaman ni Jordan kung anong dapat niyang maramdaman. Lalo, nang bago siya matulog kagabi, nilagay ni Francesca ang isang regular size brown envelope sa tabi ng kanyang lampshade. Nang buksan niya yon, 2 passbook, 2 ATM cards, isang tali ng lilibuhing perang papel at isang libretang kulay pula ang nakita niya roon. Sa libreta, nakadetalye ang lahat ng ari-arian ng kanyang lola. Tinanong niya kung ang kanyang tiyahin ba at si Patricia ay meron din bang ganoon. Sinabi ng aling maliit na noon pa man na hati na ang lahat ng dapat mapunta kung kanino. Hindi lang talaga ginagalaw o ginagamit pa ng tiya Maricar niya ang namana sa nasirang ina. Siguro, naiisip ng kanyang tiya na parang hindi nito deserve ang mga namana. Paano'y bukod sa tempo na hindi naman agad nawawala dahil nga parang naipagpalit sila sa responsibilidad nito sa tigbalan bilang mutya. Alam ni Maricar na hindi biro ang naging sakripisyo ng kanyang ina. Hindi mabilang kung ilang beses itong nagbuwis ng buhay sa trabahong kamatayan lang ang hangganan ng kontrata. Parang gano'n na rin tuloy ang nakakapangdamdamin ni Jordan. Parang nakakahiyang gastusin iyon sa kung ano-anong walang kawawa ang mga bagay. Ngunit sa isang banda, pinaintindi ni Francesca ang deserve niya yon dahil same path din naman daw ang tatahakin niya. Huwag siyang matakot gumastos. Sa kanya na lahat yon, kapalit na mutya. Lahat paghihirapan din naman niya. Nauna lang talaga ang biyaya. Nang matapos magmuni-muni sa kabuuan ng bahay, ang kusina nakarugtong ng komedor ang kanyang tinungo. Naabutan niya ron si Francesca ang nakatungtong sa isang silyang pinasadya upang maabot ang may kataasang kakalanan. Saglit niyang pinanood ang aling maliit bago muling sinuyod ang kabuuan ng kusina. Humatak ng silyang matingkad rin ang pagkakabarnes at umupo. May 2 platong nakataob na kinapapatungan ng ginantsilyong nagsisilbing placemat, kulay puti. Sa bawat panig, may kubyertos na halatang gawa sa pilak at nang angatin ni Jordan, may kabigatan. Natuon ang kanyang mga mata sa termos. Ngunit hindi muna piniling magkanaw ng kape. Sa halip, sumandal at nakipagtitigan sa tapeteng bulaklakin. Good morning! Nakangiting bati sa kanya ng aling maliit. Tipid ng ngiti ang kanyang ginante nang lumingon ito sa kanya. Ano, namahay ka? Tanong pa nito na muling tinuon ang mata sa kakalanan. Tipid na hindi ang kanyang sinagot. Okay ka lang? Tanong ni Francesca pa. Bumuka ang mga labi ni Jordan ngunit hindi maapuhap ang mga salitang naisabihin. May kabigatan ng kanyang pakiramdam ngunit hindi sapat upang maging maalat ang araw niya. Muling ginala ng dalaga ang mata sa kabuuan ng kusina. Ang totoo, nawiwirduhan siya. Nalilito. Kasi kung tutuusin, nakailang punta na sila sa bahay na to, hindi lang isa. Ngunit wala siyang malinaw na alaalang maaring idugtong sa bawat kanto o espasyo ng bahay. Parang lahat bago sa kanya. Hindi man sila madalas umuwi rito dahil nga iyon ang napagpasyahan ng kanyang lola at ng lolo upang makaiwas sa panganib na laging nakabuntot sa kanyang abuela. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit wala siyang naalalang panahong nilagi sa tahanang ito. May ilang malalabong tagpo siyang nasusumpungan sa sulok ng kanyang gunita na nakatulog sila ni Patricia. Hindi lang ilang beses sa bahay na to ngunit kapag pinipilit niyang alalahanin, nananakit lang ang kanyang sentido. At isa pa ni hindi niya maungkat-ungkat kay Francesca noon maging sa kanyang tiyahin. Bakit parang hindi niya naaalala si Francesca? Parang wala siyang natatanda ang Francesca na nakasama noon o tumatanggap sa kanila noon tuwing bumibisita sila sa bahay na to. Isang bagay na hindi niya maitanong ng maayos sa kanyang tiyang Maricar. Francesca, bakit hindi ata kita maalala nung inampun ka ni Lola? At saka,
Pag nididalo kami dito nun, bakit parang wala ako halos ma-recall na karanasan ko dito sa Baryo Tigbalan? Tanong nito sa aling maliit na saglit siyang nilinga. Maging paghahalo nito ng kaning ginigisa ay natigil saglit. May ginawa ang lola mo. Kasi nga, ayaw niya sanang ma-involve kayo sa buhay na to. Kaso ito na nga. Sagot nito bago tinuloy ang ginagawa. So parang may mga alaala akong nabura ganun. Sayang naman ang effort ng lola. Bumalik din naman ako dito. At ito magiging successor pa niya. Kasual na wika ng dalaga sa kausap. Piniling hindi magsalita ni Francesca. Hindi naman ako maarte o maselan. Kaya kung matyaga kang turuan ako, ipakilala mo sa akin ang buhay probinsya ha. Pati yung pagpapayaman sa maliit nating lupain. Ani Jordan pa na kinatango-tango ng sunod-sunod ng aling maliit. Muli itong lumingon sa kanya. Bumalik ang matamis ng ngiti sa labi nito. Magugustuhan mo rito, sure ako. Iba ang hangin dito, tsaka lahat ng makakain mo. Fresh, natural, walang halong kemikal. Anito pa. Tumango lang si Jordan bago tumayo sa pagkakaupo. Tinungo ang isang bintanang kapes malapit sa kakalanan. Kung sa itaas na parte ng bahay dudungaw, mga puno at sanga ang kanyang nakikita, sa ibabang parte naman ay halamanan. Hindi mabilang na mga balag, isang diretsong taniman ng gulay at isang may kaliitang greenhouse. Hindi maintindihan ni Jordan kung para saan ang greenhouse gayong may taniman naman ng gulay sa tabi. Ngunit ano bang alam niya, marami namang kasing tanim at uri ng gulay. Isa sa mga nagpapabigat pa ng kanyang loob, wala silang kapitbahay ni Francesca. Ni walang makakachismisan kapag naumay siyang kausap ang aling maliit. Isang mahinang buntong hininga muli ang kanyang pinakawalan. Maigi na lang at may kuryente sa bahay ng lola niya. Kung hindi, baka naburyo na siya agad. Gagalawin ko nga pala yung maleta mo mamaya, okay lang? Ilalagay ko sa cabinet. Paalam ni Francesca na kinatango lang niya kahit siya'y nakatalikod. Saglit niyang naalala ang antigong cabinet na may 2 pinto. Ang isang bahagi may salaming napakalinaw na kahit maliliit niyang blackheads, kitang-kita niya. Nailang siyang pagmasta ng sarili roon at hindi niya magawang buksan upang ilipat ang mga damit pa. Paano'y naalala niya ang isang pinikulang pinanood nila ni Patricia noon, kung saan bida ang isang antigong cabinet na dinala ang magkakapatid sa ibang mundo nang buksan nila at pumasok sa loob noon. Hindi man hawig ng naturang aparador, same vibes pa rin. Tagal rin niyang nakatulog kakadasal na sana huwag bumukas ng kusang aparador. Higupin siya at dalhin sa Narnia. May munting takot siya sa pusa. Paano pa kaya sa leon? Hindi maiwasang mailing ng dalaga sa mga kalokohang naiisip kahit medyo mabigat ang kanyang pakiramdam. Sana lang talaga hindi siya maburyo sa lugar na to. Nang mag-umpisa siyang lumakad palabas ng back door, tinanong siya agad ni Francesca. Oh, saan ka pupunta? Sinabi ni Jordan na maglalakad-lakad lang saglit. Iikot lang, tawagin na lang siya kapag nakahain na. Lihim na nakadama ng habag si Francesca para sa dalaga. Alam niyang napilitan lang ito na sumama sa Tigbalan. Hindi nga ba't ang ambisyon nito, maging dancer o singer na sikat. Kibit-balikat na tinuloy na lang ni Francesca ang kanyang ginagawa. Pasasaan ba? Gagaan rin ang pakiramdam nito at mas maiintindihan ang kapalarang pinili. In fairness naman sa hangin, masarap sa ilong. Ang fresh ng air dito sa probinsya ha. Hindi maiwasang wika ni Jordan habang sumisinghot-singhot. Napalinga ang dalaga nang makalanghap ng usok. Di kalayuan sa kanya, may puno ng manggang ang ilalim ay may munting siga. Mga naipong tuyong dahon na unti-unting dinutupok ng apoy. Uy, bawal na may pasiga-siga ng dahon, alam ko ah. Masabihan nga si Francesca. Ani Jordan sa sarili. Akmang maglalakad na siya pabalik nang mahagip naman ang kanyang paningin ang figura ng babae mula sa malayo. Walang bakuran o gate ang bahay ng kanyang lola.
Kaya nakikita niya ang kabuuan ng malawak na paligid, bagamat may pailang-ilang puno at nagtataas ang halaman. Agad mapapansin kung may taong paparating mula sa kanyang kinaroroonan. Tumuloy ang babae sa loob ng kakahuyan. Nangunot ang noo ng dalaga. Wala sa loob na tinunton ang daan palapit. Ang alam niya, teritoryo nila ang lupaing ito. Wala namang sinabi si Francesca na may kabahayan sa kinaroroonan nilang malapit. Puwera ang baryo sa kabilang ibayo. May mataas na pader na nagbubukod sa dating Bilya Tigbalan at Baryo Tigbalan. Kung ganoon, sino ang babaeng iyon? Sandali pa'y nakahabol siya sa babaeng hindi naman kabilisang naglalakad. Simpleng pulang palda at blusang kahel na may kaluwagan ang suot nito. At nakabakya, maayos na nakatirinta sa isa ang mahabang buhok. Tumikhim si Jordan bago nagsalita. Excuse me, ating naka-orange. Saan ka pupunta? Tanong habol ng dalaga sa babaeng napatigil sa paglalakad. Luminga ito. Kunot ang noo. Sakalang napansin ni Jordan ang may kaliitang basket nitong dala. May ilang piraso ng mansanas na kay pupula nang ito ay tuluyang humarap. May saglit na dumaang pagkilala at talim sa mata nito nang siya ay mapagmasdan ng tuluyan. Na tila ba nakakita ito ng pamilyar na tanawing hindi kaaya-aya sa paningin. Bago na maywang at bahagyang inaskad ang kara na animubay si Cherry Hill na anumang sandali ay mananapo ng basong may lamang tubig at sasabihin ng pamosong linya nito. Napalunok si Jordan. Tila kasi kilala siya ng babae sa paraan nito ng pagsuyod ng paningin sa kanya. Jordan, maggatas. Mahina nitong sabi na kinakunot ng noo ni Jordan. Ngunit sandali lamang ang pagkalito. Sa halip, napangiti ng maluwag ang dalaga. Hindi akalaing may makakakilala agad sa kanya sa lugar na yon. Partida yan ah. Hindi pa ako naglilima yun sa teritoryo ko. Knows nyo na agad ang full name ko. Dapat talaga nag-artista ako eh. Aniya pa na maarting sinuklay-suklay ang buhok gamit ang mga daliri. Napaismid naman ng estranghera bago nagsalita. Lumalabas kang ganyan ang suot mo? Tama nga talaga ang sabi-sabi sa mga babaeng taga Maynila, mga hubadera. Anito naman na kinahindig ni Jordan. Pinasadahan ni Jordan ang tingin ng suot niyang oversized na t-shirt. Oo, wala siyang suot na bra ngunit lagpas naman sa tuhod ang pang-itaas niyang suot kahit wala siyang short. Kung tutuusin nga, mas may iksi pa ang sinusuot niyang short at miniskirt araw-araw. Pasimple siyang humalukip-kip. Kahit tinarayan agad siya ng babaeng kaharap, parang hindi niya magawang supladahan ng babae. May kung anong gaan kasi siyang nararamdaman sa presensya nito. Uy, grabe ka naman, ang aga-aga, high blood ka. Tinatanong lang naman kita kung bakit ka andito. Ang alam ko kasi, teritoryo to ng lola ko. Private property. And I believe that breaking and entering is against the law. So where's your ID? Nakangiting sabi ni Jordan sa umirap naman na babae. Hindi ko alam na narito ka na pala. At saka hindi lang naman ikaw may-ari ng lupaing ito ah. Pag-aari rin to ni Matayos. Sa kanya ako magpapaalam kung tutungtung ako rito. Isa pa, siya naman ang pakay ko eh. Miinis sa tonong sambit nito. Sa napatangotangong si Jordan. Ah, si Matayos pa lang si Jamo. Okay. Hindi mo naman kailangan magtaray. Ano nga palang pangalan mo para sa susunod makita kita, alam ko na. Hindi pa rin matinag sa kasupladahang natamo na sabi naman ng dalaga. Isang marahas na pagbuga ang ginawa saglit ng babae bago sumagot. Aurelia. Tipid nitong sabi na kinatango ni Jordan. Okay, sige Aurelia. Nice meeting you. Paalam ni Jordan na akmang tatalikod ngunit nakarinig sila ng mga yabag ng kabayong paparating. Mula sa magkakatabing puno ng talisay, lumabas si Matayos. Puting kamisendro at kupasing pantalon ang suot ng lalaking tikbalang na nasa wangis ng tao. Walang sapin sa mga paa. Ang malakortinang itim nitong buhok ay nakapusod pa itaas. Bagamat nakamesiban, nakaraniwang estilo ng mga nanay at kababaihan sa buhok,
Hindi iyon nakabawas sa bruskong dating ng lalaking tikbalang. Tila nga lalo pang umigting ang pagkalalaki nito sa ayos. Ruggedly handsome. Kapwa natigilan ng dalawang babae habang pinapanood ang lalaking tikbalang papalapit sa kanila. Si Jordan, hindi maiwasang lalong kipkipin ang nakahalok-kipkip na mga braso. Paano'y muli na naman niyang narinig ang rigodo ng kanyang dibdib. Lihim na napasulyap si Jordan kay Aurelia. Ito naman ay tila na batubalani. Hindi mapuknat ang pagkakatitig kay Matayos. Agad na sakyan ng dalaga. Tinatangi ni Aurelia, antik balang. Hindi na kailangan pang tanungin. Halatang halata. Basang-basa ni Jordan sa anyo nito. Hindi naman niya masisisi si Aurelia. Kahit naman siya noon, tumulo ang laway niya halos nang una niyang masilayan ng side profile ni Matayos nang makasakay na siya ng jeep. Nang tuluyang makalapit si Matayos, kapwa napatingala ang dalawang babae. Si Jordan ang unang nangalay. Uy Matayos, may bisita ka. Ang aga-aga ha. Good luck sa inyo. Paalam ni Jordan na akmang tatalikod ngunit maagap na hinawakan ni Matayos ang kanyang braso. Agad lumipad ang mata ni Jordan kay Aurelia na tila naman nag-apoy ang paningin. Sa kanya napatitig. Pupunta ako sa inyo mamaya. May pag-uusapan tayo. Tila baliwala naman itong anunsyo. Hindi alintana ang nagpupuyos na si Aurelia. Okay. Tipid na sabi ni Jordan na binawi ang brasong hawak ng lalaki bago tinuloy ang paglayo sa dalawa. Gustong-gusto ni Jordan na luminga ngunit pinili niyang lakihan ng bawat takbang pabalik sa kanyang bahay. Pakiramdam niya kasi nakamata sa kanya ang dalawang naiwan. Nagkita na pala kayo ni Aurelia. Kaswal na sabi ni Francesca habang dinudurog sa suka ang 2 butil ng bawang. Nakapaghain na ito nang siya ay dumating. Kilala niya ako. Ani Jordan naman na sumasandok ng sinangag. Oo, magkakilala kayo noon pa. Hindi mo lang maalala kasi nga, alam mo na. Ani Francesca naman. Tumango-tango si Jordan, hindi piniling magsalita. Nga pala, nagpadala ng tubig si Apo Baya kaninang madaling araw. Pa-welcome daw sa'yo. Ani Francesca pa na kinataas ng mukha ni Jordan mula sa platong kaharap. Oo nga pala si Apo Baya. Kamusta na siya? Saglit na lang ka pa ng sigla ang dalaga nang maalala ang magaling na albularya. May inaasikaso kasi siya, si Aling Eugenia. Tutok siya dun eh. Saka abala din siya sa pagtulong kila Matayo sa pagprotekta sa baryo, lalo pa ngayon. Sagot ng Aling Maliit. Isa sa mga araw na to pupuntahan ko siya, pwede ba yun? Ani Jordan naman. Oo naman, samahan kita, magsabi ka lang. Hindi mo pa kasi alam ang pasikot-sikot dito eh. Lalo ikaw, galing kang Manila, sanay ka sa mga street. May ganun din naman dito kaso 60% ang Damortis at Baryo Tigbalan ay kakahuyan at pulos puno. Kaya malamang, maaari kang maligaw. Mahirap na. May lugar kasi sa kakahuyan na may kumunoy. Paliwanag naman ni Francesca. Parang sa Maynila din naman pala, maraming open manhole doon. May mga pusaling lulubog ka din pag minalas kang matapakan mo. Sagot naman ni Jordan. Doon naman kahit saan may tao. Sumigaw ka, may makakarinig sa'yo kahit paano. Sa kakahuyan, maaring walang tumulong sa'yo pero sa bagay tama ka. Parehas lang din naman yan. May lugar na mapanganib at wala. Weather lang. Sang-ayon naman ang Aling Maliit. May sasabihin sana si Jordan ngunit sabay silang natigilan ni Francesca bago napatingala at napasinghot sa ere. Paano'y tila may dumaang kung ano, dala ang matapang na samyo ng Dama de Noche. Tila'y isang taong napalingon sila sa bintanang bukas, kung saan tanaw nila ang bukana ng kakahuyan, kung saan naman nanggagaling ang napakabango ngunit may katapangang samyo ng Dama de Noche. Partida, umaga pa. Ang alam kasi ni Jordan sa gabi lang namumukadkad ang mabangong bulaklak ng naturang puno. Wala sa sariling napalunok si Jordan.
Unang araw pa lang niya sa baryo, agad nagparamdam ang mutya. Ang galing no? Ani Matayos na kinaigdad ng 2 babae. Pota naman Matayos, matuto ka namang magtao po. Kastigo ni Jordan sa tikbalang na prenteng nakaupo sa silyang tabi niya, na kung pagmamastan ay tila kanina pa roon nakapwesto ito, hindi lang nila napapansin. Hindi naman ako tao, tikbalang ako. Mingiti sa labing tudyo nito sa dalagang napatitig sa lalaking bisita. Ba, maganda timpla mo ngayon ah. Bati ni Francesca na kinangiti lang ng lalaking tikbalang. Umabot ito ng prutas sa basket sa gitnang bahagi ng lamesa. Isang saging ang nadampot. Walang pagmamadaling binalatan ang prutas at tahimik na kumain. Muling kumabog ang dibdib ni Jordan habang pinagmamasdan ng pagnguya nito at paglunok. May kung anong nakakahipnotismo sa Adam's apple nitong nagtataas baba tuwing gumagalaw. Wala sa sariling napahid ni Jordan ang kanang sentido na tila ginitian ng pawis. Lalo nang lumipat ang kanyang paningin sa kamay nitong hindi biro ang lapad, sa brasong may manipis na balahibo at sa namumutok ng mga muscles. Napalunok ang dalaga nang bahagyang luminga ito sa kanya. Huling-huli siyang nakatitig. Patay mali siya niyang binaling sa ibang direksyon ng mata at kay Francesca nilipat. Minanunod yun naman itong pagngiti habang pinipira-piraso ang ulam na isda. Ibig bang sabihin yan sa malaot madali magpapakita ng mutya? Ang tindi ng samyo o overpowering? Patay mali siyang talakay ni Jordan na kinataas ng tingin ni Francesca. Hindi man sabihin, kita niya sa mata ng aling maliit ang pananabik. Ito ang unang pagkakataong makikita ng aling maliit ang mutya mula sa punong tahanan nito. Gayon din naman si Matayos. Kapwa sinakop ng kanya-kanyang isipin ng dalawa. Tanging si Jordan lang ang naiwang nagtataka. Hindi niya maiwasang pansinin ng lihim ang pagbabago ng mood ni Matayos mula nang sabihin niyang tatanggapin niya ang mutya. Kung dati, parang laging Biyernes Santo ang mukha nito, ngayon naman ay tila laging Pasko ng pagkabuhay ang nahahagip niyang mood ng tikbalang. Aaminin ni Jordan sa sariling gusto niya ang ganitong bersyon ni Matayos. Muling napatitig ang dalaga sa tikbalang na tila kumikislap-kislap pa ang itimang mga mata. Palibasa, hindi niya alam kung gaano kahiwaga at kapantastiko ang mga kwentong pinasa ni Potensyana at ng nanay ni Matayos na si Mekasha, kaya hindi siya makarelate. Ano bang dapat kong malaman bago tanggapin ang mutya? Tanong ni Jordan maya-maya na tinuloy ang naudlot na pagkain. Kapwa nagkatinginan sila Matayos at Francesca. Oo nga pala, hindi pa nila nasasabi kay Jordan ang lahat-lahat tungkol sa pagtanggap ng mutya. Kapwa napatingin sila Matayos sa kubyertos na nilapag ni Jordan sa plato. Inabot ng dalaga ang pasuelong sarten at humigop ng mainit-init pang tsokolate. Hindi na ubos bago tumayo. Ayaw mo na? Tanong ng aling maliit sa napakibit na si Jordan. Hindi siya sanay na tamilmil kumain ng dalaga. Nawalan ako ng gana, mamaya na lang siguro ko kakain. Anito na tumalikod at naglakad patungo sa living room, lumagpas at tuloy-tuloy sa kanya silid. Baka nabigla, ang dami ba naman yan dapat tandaan eh. Iiling-iling na wika ni Francesca sa tikbalang na kay Jordan sumunod ang mga mata. Matamlay siya. Mainit rin ang temperaturang nilalabas ng kanyang katawan. Ani Matayos naman na kinuha ang puswelong hindi naubos ni Jordan ang laman. Walang sabi-sabing nilagok ng isang beses ang natira. Oy, indirect kiss yan ah. Tukso ng aling maliit sa umirap na lalaki. Huwag mo akong taray-tarayan Matayos ha. Kala mo, nakalimutan ko na yung mga pahangin-hanging effect mo sa Maynila. Tamang pananakit ka rin sa akin eh. Close ba tayo? Close tayo? Kunway sita nito sa tikbalang na napangiti. Hindi maiwasang mahawa ng aling maliit. Maganda ang timpla ng lalaking tikbalang. Alam niya kung bakit. Dahil kay Jordan. Dahil sa pasya nito.
Ang daldal mo kasi, mana ka sa babaeng yun. Nguso pa nito kay Jordan na nawala sa kanilang paningin. Oo nga pala, tinarayan daw ni Auring ang alaga ko. Ayusin mo yan Matayos ha. Iligwak mo na kasi kung hindi ka interesado para hindi nadadamay si Jordan. Kahit hindi ka na iba sa akin, kay Jordan pa rin ang loyalty ko. Simpleng babala pa ni Francesca sa napabuntong hiningang tikbalang. Noon pa binigo ko na siya. Alam niya yan. Alam mo yan. Hindi ko lang siya mapigilan sa pagdalaw-dalaw dito dahil ang lagi niyang sinasabi, hanggat hindi nagiging solido ang kung anumang meron sa amin ni Jordan, hindi siya titigil. At malabo yun. Wala na ang gumawa ng pagbubura ng alaala niya. Marahil pag nakuha niya ang mutya, bumalik yung ibang nabura. Ano bang alam natin? Sana. Maasa ako. Ngunit hindi yun ang mahalaga sa ngayon. Nga pala, nabanggit na ba sa'yo ni Apo Baya ang mga dumadayo ngayon sa Baryo Tigbalan bukod sa mga aswang na tila mga kabuting sumusulpot sa Damortis? May elementong galing sa tubig siyang napansin. Tumuloy sa kakahuyan. Hindi pa masiguro ng Apo Baya kung kataw o serena. Pag-iibang paksa ni Matayos na kinatigil ni Francesca sa pagsubo. Tubig? Kaya ba nagpuputik ang lupa dahil sa nilalang na yon? Ani Francesca naman na tuluyang nawala ng interes sa pagkain. Pansin mo rin pala. Ang sabi nila, malalaman mo raw na may serena o kataw sa paligid kapag nagtutubig ang mga espasyong hindi naman dapat basa, lalo kung hindi naman tag-ulan. Nakakalungkot nga kasi apektado na ang ilang magsasaka. Maraming gulay ang nababad sa putik malapit sa kinaroroonan ng nilalang. Malakas ang tagabulag niyang gamit. Hindi ko siya makita o matagpuan. Kahit si Apo Baya, hindi siya maramdaman. Pag hindi natin napaalis ang nilalang na yon, maaring dumami ang mga komunyo dito. Magsulputan ng mga bukal at lalong lumawak ang ilog sa kabilang ibayo. At kung madaragdagan ng nilalang na iyon ng katulad niya, maaring. Hindi na ituloy ni Matayos ang naisabihin dahil si Francesca ang nagpatuloy. Maaring lamunin ng tubig ang Baryo Tigbalan? Tila kinikilabutan na sabi ng aling maliit. Napaantanda si Francesca bago napatingin sa tanaw na sila ni Jordan. Sana magpakita na agad ang mutya. Kailangan natin ng barikada, ng malakas na barikada noon na taglay natin. Hindi maiwasang wika nito habang napapasandal sa panghihina. Napakadali lang talaga ng mga dayong pasukin tayo kung gugustuhin nila. Isa sa pinagdarasal ko, hindi sila magkaisa at bumuo ng puwersa laban sa atin. Matagal na ring umaambisyon ng mga nilalang na iyon na makuha ang mutya at ang lupaing ito na kusang tinutubuan ng limponara. Kaya naman hindi nauubos ang napakahalagang halaman na iyon. Nahihirapan lang silang makahanap ng tao o babaeng maaring tumanggap ng bato. Ngunit wala na kasing imposible ngayon. Ang totoo, nahihirapan na ako, Francesca. Kagabi matapos naming ihatid kayo, nadali si Kisig at si Apayaw ng mga busaw sa Damortis. Nagpapagaling sila ngayon. Hindi ko maaaring isalya ang 4 na batang tikbalang. Mahina pa sila para sa mga nilalang na yun. Mauubos kami. Ayokong mangyari yun. Tila nauupos na wika ni Matayos. Isang kahinaang hirap niyang aminin bilang pinuno ng mga tikbalang. Muli, naalala ng lalaki ang gulong na abutan niya sa bayan ng Damortis. Pagkahatid kay Jordan kagabi, tinawag ng tungkulin ng mga tikbalang dahil may 6 na busaw raw na nagtangkang pumasok sa barikada ni Apo Baya. Ang isa sa mga busaw may pandepensang kakayahan sa bulag, kaya nagawang saktan ang 2 tikbalang. Maigi na lang at nakahabol si Matayos. Siya ang nakapatay sa busaw at sa 2 pang kasama nito. Dahil nadali ang may kakayahang pangdepensa, umatras ang mga natirang busaw. Nga pala, tuloy pa rin ba ang pamimigay ng limonada sa Damortis? Tanong ng aling maliit sa tumungong si Matayos. Oo, iyon ang naitutulong naman ni Auring, kaya kailangan niyang tumungo sa ating teritoryo madalas upang kumuha ng pulot ng limponara. Sa paraang iyon, may iwasan ang pangyayanggaw ng ilang aswang. Sa totoo lang, Francesca, malaking bagay ang kanilang kantina
na malapit sa riles ng Damortis. Anang tikbalang naman. May pakiramdam akong hindi lilipat ang mga araw. Magpapakita ang mutya. Kung sakaling mag-atubili siya sa huling sandali, utang na loob matayos. Huwag mo siyang pilitin. Pakiusap ni Francesca sa hindi naman tumugon. Natikbalang.